Hello guys! Hello Leo! Welcome dito sa aking channel. Kapalaran na 8.8 Leo. Alamin natin kung anong messages, vibration, kapay energy para sa lahat ng Leo. May general reading, so pwede kang makaresonate. Pay attention to signs is number 10. Okay Leo. Ito yung last full moon of 2024. So tingnan natin Leo kung ano yung message na gusto nang ipahiwatig sa'yo ng ating full moon. So yung first card mo is pay attention to signs. So, may mga signs, symbols, synchronicities na posibleng ipinapahiwatig sa'yo ang universe na gustong iparating sa'yo, Leo, na tapos na, malapit ang matapos yung mga paghihirap mo, sakripisyo, pagpupuyat, stress, depression, mga negative. Okay? And bibigyan ka ng balanse, blessings ng balanse. So, mababalance mo lahat and mababawasan yung kalungkutan or mababawasan yung rason kung bakit ka malungkot kasi maraming answers, resolution, ganyan-ganito, and magdadala din sa'yo ang ating full moon or ang ating universe, ng ating Panginoon ng tao na pwedeng susuporta sa'yo or taong tutulungan ka para masettle yung mga imbalances sa buhay mo. Okay? Okay. Leo, first card natin is 5 of Autumn. So, nakikita ko sa'yo dito, Leo, if ever man, mayroon kang ma-encounter na financial problems or health issue, sinasabi na kailangan mong mag-reach out, humingi ng tulong sa mga taong pwedeng makatulong sa'yo. Hanapin mo yung solusyon. Iwasan mo yung pagre-resign or paglilipat ng trabaho or paglilipat ng career. Okay? So, nakikita natin dito na isang bagong relationship or emotional experience ang posibleng ma-encounter mo, pumasok sa buhay mo, makakatanggap ka ng social invitation, like wedding, like birthdays, or anything. Isang kaibigan, isang tao na posibleng tutulong sa'yo, yun yung sinasabi sa'yo para maalis yung mga sadness, or makatulong para makabalik ka sa dating ikaw. Awakening number 12 is 3, celebration. So, dito sinasabi na may kailangan kang baguhin sa buhay mo, okay, sa situation mo. Embrace your personality, embrace your uniqueness, your inner self, your outer self, okay? Kailangan mong i-pause lahat ng plano mo kung alam mo na mahirap pa siya i-reach out, parang ganun. So, be assertive. Sinasabi sa'yo dito na contradicting yung two cards na to kasi dito sa isa sinasabi na as much as possible, kung alam mong hindi pa para sa'yo, wag mo munang i-pursue. But dito naman sinasabi na maging assertive ka daw, wag kang magba-back down, and fight for your dreams, believe what you believe, parang ganon, and courageously stand up for yourself, parang ganon. So, alin dyan ikaw? Okay, so 3 of Winter, same din dito. If need mo ng emotional support or emotional kalinga, sinasabi, reach out to others for comfort and love, okay? So, yung sadness mo na yan ay mag-heal yan sa tamang panahon. Relationship, pwede may wedding anniversaries, may kasal, mayroong invitation sa kasal. Meron din dito na relationship na pwedeng magsimula. Pwedeng may kakasal or pwedeng merong magkikita. Merong health na marirecover. So, kung may sakit ka, masama ang pakiramdam mo, masama yung loob mo, makaka-recover ka sa mga health issues na yan. Okay? Isang napakaliwanag, successful na future ang naghihintay sa'yo dahil sa sobrang mong sipag, sa dedication mo, sa hard work and creativity. Isa sa posibleng maging swerte ka this year is yung negosyo or pwedeng partnership, collaboration, parang ganun. So, nakikita natin yung great progress na posibleng mangyari sa'yo. If ever man, gusto mong bumalik sa pag-aaral, gusto mong subukang mag-abroad, mag-seminar, or ano pa man, make sure na mag-research ka muna bago mo yan gawin. Okay? So, yun. Ang galing naman dito. Leo. Okay? Next card natin is the Magician. So, same with the Awakening. Sinasabi sa'yo na everything happens for a reason. You can do anything.
Okay? Lahat ng kaya mong i-manifest mo yan. Ang kailangan mo lang is maging in charge ka sa sarili mo. Okay? And wag mong i-give up yung mga pangarap mo sa buhay. Okay, next card is High Priestess. Makinig ka sa sinasabi ng iyong intuition. Careful reflection. Yun ang sinasabi siya dito. Mag-ingat ka, mag-research muna, mag-reflect muna bago gumawa ng actions. And mag-meditate. Kasi after mo makapag-meditate, makapagpahinga, doon mo makikita yung decision making kung tama ba to. So, dito din, Ace of Winter, sinasabi na huwag kang matakot sa mga challenges na nangyayari sa buhay mo. Communicate clearly and accurately. Okay? Maraming bagong ideas ka na posibleng makukuha or may isip na pwede makatulong sa'yo sa mga pinagdadaanan mo sa ngayon. May mga wishes ka na posibleng mangyari, may mga dreams na posibleng mangyari, maraming milagro ang posibleng mangyari sa buhay mo. So, wag mong masyadong isipin na, hanggang dito na lang ako, kanya hindi. Lahat may rason. Sa tamang panahon, sa tamang timing, ibibigay at ibibigyan sa'yo. Okay, the dreamers, you're the fool. Sinasabi sa'yo dito na isang bagong adventure ang posibleng ino-offer sa'yo ng universe. So, take charge of your actions. Trust yourself. And yun, leap of faith. Try mo lang, diba? Walang masama. Makakatanggap ka ng isang masaya, isang celebratory news regarding career, promotion, or scholarship. So, nakikita ko lahat ng plano mo ay makukuha mo yung sagot. Okay? So, keep going. 8 of Summer. Nakikita ko sa iyo dito yung desire, yung eagerness na maging mabuting tao or baguhin yung buhay. So, nakikita ko rin sa iyo dito na kailangan mo nang mag-move on. Kailangan mo nang tanggapin yung mga responsibilities mo or tanggapin mo na kung ano yung talagang nangyayari dito sa mundo. Meron din ditong makakaramdam ng stress, hindi dahil sa financial problems or financial loss or emotional problems, kundi dahil sa ang dami-dami mong blessings na matatanggap. Diba? So, parang, nakikita ko sa'yo dito, stress ka kasi ang dami mong trabaho. Huwag kang malungkot. Be thankful, be grateful, kasi hindi lahat ng tao may trabaho. So, kung stress ka dahil sa daming trabaho na yan, hayaan mo lang, okay? Be thankful. Okay, so dito sinasabi sa'yo, Leo, na planuhin mo daw yung mga next move mo, lalo na sa long-term job, career, or relationship. Have patience. And, nakikita ko sa'yo dito na along the way, makukuha mo yung satisfaction na minamanifest mo. Yun nga sinasabi sa'yo dito, have patience. Okay? And, do the right thing for the right reason. Okay? So, sinasabi sa'yo dito na timbangin mo yung bagay-bagay sa paligid mo para makuha mo yung tamang sagot. And huwag magmamadali. Makukuha mo din yung resolution sa mga difficulties na yan, sa mga problems na yan. Nakikita natin na para kang mabubunutan ng tinik, mga obligation, responsibilities ay posibleng mabawasan, matatapos yung mga negative habits or negative lifestyle mo. Okay? Ang kailangan lang is pasensya. Okay? Have patience, don't worry, take time to rest, plan your next steps, diba? Plan your next steps. Yun yung sinasabi sa'yo. Huwag magmamadali. Planuhin yung mga next move para hindi masira yung discard. Okay? Thank you guys. Bye!